Dito si Kuya dyan. Oh, ba't ka bumalik? Nangyari? Pinapabalik mo ako ni ma'am 2 PM po ng hapon. 2 PM ang pasok nyo na. Opo. Hindi pa po yung schedule. Oh, anong oras na ba? Alas 10 po. Alas 10. Uwi ka pa. O sige. 2 PM. Wala ka pang mga classmate doon. Hindi ko alam. Pero nakita mo yung school. Opo. Oo. Ano, sinabi nga po sa akin, nasaan ka, Rafael Galvez, nasaan ka na? Pinakita ko po yung sinend ko po yung picture. Nag-picture po ako doon. Sinend ko po. Sabi niya, 2 PM daw ang pasok. Ah, wala siya doon sa ano? Wala. Sa school. Oo. Pinapabalik mo ako 2 PM. Kaya pabalik ka ng 2 PM. So, alas 2. Ano mo 2 PM? Opo. Alas 2. Alas 2 po ng hapon. Ah, oo, mamaya. Mas maganda na yung panghapon. Tapos ewan ko lang po kung anong oras yung uwian namin. Dati ba, anong oras yung ano nyo, pasok nyo tapos uwian? Ang pasok po namin, pagdating, anong simula po ng klase, 9. Tapos ang uwian? Mag-aantay pa po ng 30 seconds, bali 30 minutes? Oo. Kasi may mga naahuli po yata ang estudyante. Oo. Ngayon, ang uwian po namin 11. Bali, 9:30. isang oras and half lang po yung... 1:30 lang. Di, alas 2, mga 3:30, uwian nyo na. Pumasok na mga buddy kasi kung wala tandaan nyo nung nakaraan, nung nakausap ko to, nung pumunta sila sa bahay ni Nanay Gina, ano mga buddy, kinausap ko talaga to na wala si Nanay Gina mga buddy, na sabi ko pumasok siya. Diba kaya dyan? Aba. So kinausap ko talaga siya na pumasok para at least para sa kanya kasi yun. Kasi sayang mga buddy yung pagkakataon. Iba kasi yung sagot nito mga buddy pag nandyan si Nanay Gina. Bakit ba? Parang iba yung ano mo. Natakot ka ba kay Nanay Gina? Ganun. Hindi naman. Pero Pinapakinggan ko lang po siya. Inuunawa ko yung mga sinasabi niya. kasi iba yung sagot niya pag ano, kunyari sabi niya, ayaw kayong mapagod, ayaw kayong ganun. Kaya nga, inaasar na po ako dun eh. Nila Teteng. Oh. Sinasabi, baka mapagod si Dar. Oo, di ba? Yan kasi parang ano kasi ko diyan. Makinig ka kay buddy ha, ano kasi parang hindi kasi maganda 'yon. Parang ikaw din mahihirapan pagdating ng panahon. Kunyari, pag nawala si nanay o tumanda na si nanay, magkasakit, ikaw din mahihirapan kasi wala kang makukuha trabaho, walang ano sa'yo kasi nga wala kang pinag-aralan. Hindi naman sa pinamaliit natin yung walang pinag-aralan, pero mahihirapan ka imbis na makahanap ka kahit paano ng trabaho o sa pagkukwenta lang, di ba? Malaking bagay kasi yung matuto kang magbasa man lang o magkwenta. Malaking bagay yun. Kahit sabihin mo hindi ka makatapos ng kolehiyo o mga high school, basta maging marunong kang magbasa, magkwenta, malaking bagay yun sa sarili mo. Ha? So, yung minsan kasi yung mga sinasabi ni nanay, although, siyempre, concern siya sa'yo, inaalagaan ka niya. Pero, ano din mo din, isipin mo din kung ano yung makakabuti sa'yo, ha? Katulad yung pag-aaral. Pag, mag-aaral ka ng mag-aaral, mabuti. Kasi, para sa'yo din naman yan. Iba kasi yung ano niya mga buddy, iba yung thinking niya. Katulad niyan, dalawa lang kami magkausap. Nakikinig naman sa akin mga buddy. Pasensya na kayo nakaraan, yung ganun lang yung asta natin sa kanila. Kasi, alam ko kasi nandyan si Nanay Gina. Kasi alam kong, marami nga nagsasabi doon na, yun nga, bakit, dapat nga tutulungan ka ni nanay na magpursige. So yun, ano natin mga buddy, sa akin kasi sa part ko, intindi ko na yun kasi nakakasalamuha ko sila personally. So alam ko na yun yung tema kung paano sila pakitunguhan mga buddy. Pero sabi ko nung umuwi sila, nahuli si Kuya Jan nun nauna si nanay. So kinausap ko ng masinsinan si Kuya Jan. At hindi ko na yung blinag mga buddy kasi syempre mapapanood ni Nanay Gina, nanonood si Nanay Gina sa atin na. Bihira na po. Yung sabi pa sa akin ni mama, sasama ko kay Kabady, mag-ano ako doon, mag-trabaho. Sabi naman niya, huwag ka sumama doon, mababakla ka doon. Bakit? Ba't mababakla? Ay, kasi yung sinabi na, yung sinabi kong bakla na yung kwentuhan, tingnan niyo mga buddy, iba yung interpretasyon ni nanay, diba? Kasi, tsaka matagal na po niya sinasabi yun. Ulit-ulit. Ba't mababakla? Ewan ko po. Baka, tapos yung sinabi ni mama, sinabi niya, pag sumama pa daw po ako sa Pangasinan, malulunod daw ako. Diba? Ikaw ba? Nasa ano ba yung experience mo nung umuwi tayo doon? Diba?
nung pumunta tayo sa Pangasinan, nalunod ka ba? 'Di ba? Open ka, 'di ba? Kasi nung nakasama ko to sa Pangasinan mga buddy, kami nila Boss Maki. Ano to active siya, active. Nanghuli pa nga tayo ng kambing, 'di ba? Opo. Hindi mo ba namimiss yung mga ganun? Yung mga May picture po. mga tropa mo, sila Rain, 'di ba? Sila Sir Chief, shoutout kay Sir Chief. Active siya mga buddy, kumbaga yung pananaw niya sa buhay na iba. Kaso nga lang nung pauwi na tayo, nung tumawag na naman si mama mo, nasabi ibabarangay pa ako, 'di ba? Ibabarangay kita, kinig na po si Jan, 'di ba? Kaya iba na naman yung mindset niya, parang may takot. Natatakot ka ba nun kay nanay nung pauwi tayo? Hindi naman po. Kalmado lang po ako. Kalmado ka. Pero syempre mga buddy, iba pa rin yung nanay. So iba kasi pag hindi kasama si nanay, kumbaga wild yung imagination niya, madali siyang turuan, natututo siya mga buddy. So yun yung kaibahan na minsan kinakausap ko si Kuya Jan na hindi kasama si nanay kasi nga nakikinig man sa akin itong mga buddy, pero pagdating kasi pagkasama ko si nanay, nakakausapin ko sila, medyo nilalagyan ko ng diin mga buddy para yung ano ni nanay, parang mabago din ba yung pananaw ni nanay, kasi mahirap baguhin si nanay kasi yun na yung pananaw niya, yung mindset niya talaga si Kuya Jan mga buddy, nakikinig pa yan, at yung kinalakihan niya nga na lugar, hindi naman siya masyadong nakakasalamuhan ng iba, katulad sa amin lang nila Kuya Renji, pinapangaralan siya, nakikinig yan mga buddy. Ang problema lang minsan pag nandiyan si nanay, siya yung sumasagot para sa'yo. Hindi ko pa maisip yung mga bagay-bagay na yung mga sinasabi ng ibang tao. Hindi pumapasok. Opo, kasi ginugulo po ni mama yung isip ko. Kaya nakapansin din namin yun, at maraming mga viewers din ang nakakapansin. Tulad ng tatanungin kita, pag ikaw yung tinanong ko, si mama mo agad yung sumasagot. So parang yun nga mga buddy. Yung sabihin ko pa, nakakalimutan ko na. So parang nadidistract siya kay nanay. So hindi ko alam, dati pa ba ganun pa si nanay? Dati na? Yung nasa kalsada pa po kami. Oo. Kung ganyan, may kakausap sa yung iba, ganun din yung ano niya. Hindi naman po, kasi palipat-lipat po kami. Halimbawa, nandito po kami. Pag alam niya may nakatingin, alis po kami sa ano na yun, lugar. Parang ano mga buddy, may iniiwasan talaga siya, no? Parang may iniiwasan siya talaga. Kaya ang ano namin, halimbawa, bayan, tapos papunta dito, pag ganun lang po kami. So parang ano siya, ilag siya, no? Opo. Ilag siya. So yun mga buddy, hindi ko rin alam yung kung ano yung ano ni nanay, yung pinakadahilan, kasi hindi naman siya nagsasabi, basta lagi niya sinasabi lang baka mawala ka, baka overprotective ba. Pero sa edad kasi ni Kuya Jan mga buddy, alam niya na, kumbaga marunong na siya ano na siya, hindi na siya alagain. Kumbaga totoo yun yung sinasabi ng mga viewers natin na parang bini-baby ni nanay. So parang baby baby, pero hindi na kasi tama yung paano pag lumaki ka ng lumaki, di ba? May hirapan ka din, aasarin ka din ng iba, di ba? So maganda yan mga buddy, katulad yan yung kinausap natin, sabi ko nga pumasok kasi yung pagpasok niya hindi naman para sa iba yun. Kaya ayan mga buddy, nagporsige na pumasok. Madali lang tong porsigihin mga buddy, madali lang tong kausapin. Medyo nahirapan lang kami mag-execute pag nandiyan si Nanay Gina, totoo. Pag nandiyan si mama mo, alam mo naman, di ba? Ipapaalam kita minsan, ayaw niya, di ba? Isasama ko to, ayaw niya. Siya po yung nasusunod. Siya yung nasusunod. Ayaw niya yung may nasusunod na iba. Ayaw niya. So, katulad niya, yung sa pagtitinda, alam ko ikaw gusto mo sa pagtitinda Sumama pa po siya. Oo. Kaya yun, nalit po kami. Diba? So ayun mga buddy, yung mga proposal ko sa kanya, si Kuya Jan po mga buddy, willing, totoo po yan, willing siya. Ang problema talaga na kay Nanay Gina po, so minsan pag maglalako, gusto rin sa mama ni nanay, kaya may hirapan din, di ba? Yung magbabike si Kuya Jan, paano yun? So tapos yung minsan pupunta dito, sasama sa akin magtrabaho, kunyari mag-i-scout kami, magtutulong, mag-charity, gusto rin sa mama ni Nanay Gina. So hindi naman kasi pwede yun mga buddy. Kaya minsan pag kausap ko silang dalawa, kung makapansin nyo, idinidiin ko yung salita ko patungkol man kay Kuya Jan, pero parang inaano ko si Nanay Gina, parang siya yung pinapatamaan ko, kumbaga. Kaya minsan di ba tahimik si mama mo, natamaan din naman po kayo. Kaya nga alam ko naman kasi na pag wala si nanay, maiisip mo yung mga sinasabi ko sa'yo, kasi kilala ko na itong batang itong mga buddy. Kaya yun, minsan kasi mahirap lang talagang ano yun si nanay, yung baga i-direct, kumbaga yung parang direktahin mong sabihin na
Nay, mali ka. Pero minsan hindi ko na mapigilan mga buddy. Gusto kong ipamuka ba kay nanay na mali yung ganung asta, kasi nga malaki na si Kuya Jan, tapos yung lagi niyang kinukwento yung dati pa yung panahon niya, pero iba na kasi ngayon mga buddy, iba na yung panahon ngayon. So nakalipas na yung panahon niya, so ibang iba na yung mga ano ngayon, yung sitwasyon. Kaya Opo. yun, syempre may edad na rin si nanay, ayoko rin namang magsobra yung pananalita kasi parang lalabas na wala tayong galang mga buddy. Pero si nanay kasi parang nanay na rin natin yan. Pero bagaman nandiyan si Kuya Jan, so ginagawa natin pag wala si nanay, si Kuya Jan na lang yung kinakausap natin. Baka hindi ka napayagan ni nanay mamaya pagbalik sa school. Hindi kaya, sa tingin mo? Yung paalam mo kanina, ano sabi niya? Wala naman po. Sige. Pumayag siya. Opo. Sabihin ko naman po sa kanya. Sige. Si nanay lang talaga yung medyo nakakapigil sa kanya, batang to. Kasi nabanggit niya sa akin kanina mga buddy na gusto pala niya talaga sumama-sama sa akin. Paano po kaya kapag sumama po ako sa inyo nang hindi man lang magpaalam kay mama? Hindi maganda yun. Dapat magpapaalam ka pa rin, pero dapat alam niya pa rin kung saan ka pupunta. Kunyari pupunta ka sa akin, pipilitin mo, magpapaalam ka pa rin. Kung ayaw niya, pipilitin mo pa rin siya para para at least alam niya kung saan siya pupunta o saan ka pupunta. Pero dapat kung kanino ka nagpaalam kung saan ka pupunta, doon ka pupunta. Hindi ka pupunta, kunyari pupunta ka sa iba, o kunyari sasabihin mo maglalaro ka tapos pupunta ka pala sa iba, siyempre hanapin ka kung saan ka nagpaalam, kung paano pinaalam mo, gano'n. Halimbawa po, pumunta po kasi tapos hindi pumunta sa inyo, pumunta ka po ni mama. Oo, mali yun. Sa akin pupunta kasi nagpaalam ka na sa akin ka pupunta. Dapat kung saan ka magpapaalam, doon pa rin yung puntahan mo talaga. Ako pa yung nasasaktan sinasabihan po na manghihingi po ng pagkain, nahihiya po ako kasi gusto ko po ako yung gagawa. Pag sasabihan ka pa namin, nasasaktan ka pag sasabihan ka namin. Masakit po. Kagaya nung nakaraan, kinausap ko sa sarili na, yun niya sabi niya mga buddy. Mapayak na nga po ako nun Ha? Mapayak na nga. Ay, naano ka lang siya mga buddy. Kasi pag nandyan si Nanay Gina, yun nga. So, nahihiya ka na nangihingi. Kasi syempre pupunta kay Parenji sa akin, di ba? Masakit sa pakiramdam yun. Kasi hindi naman kasi si nanay yung mapapahiya. Ikaw kasi kasama kanya, malaki ka na Sabihin ng iba, sunod-sunuran po. Sunod-sunuran ka tapos wala kang ginagawa. Yun talagang lalabas at tamad ka talaga. Ano yun, pag tatawag ka ni nanay, tara, punta tayo kaya buddy mo, ganun, sila Parenji, hingi tayo pagkain, ganun. Ano yun? Tara, gumagang ka din. Sige mo. Sabi niya, kapag pupunta po ako sa inyo o kay Kuya Renji, pag sa inyo po, sabi niya magbebenta daw. Oo. Kahit anong material. Magbebenta ng bagay, kaya pupunta dyan. Okay. Pero minsan sinasabi ko po na huwag na ituloy. Pero sabi niya, saan ka kukuha ng makakain? Maganon po siya. Siyempre, ano naramdaman mo pag ganun, pag nangihingi kayo? Pag nangihingi, kaya anong pakiramdam mo? Sobrang Nahiya ka? kasi hindi niya naman po obligasyon na Ano? hindi niya po obligasyon, Obligasyon. Opo. May sarili mo kayo pumilya. Mga buddy, alam nyo, si Kuya Jan, matured dyan para sa akin mga buddy. Ano siya? Marunong na siya talaga mag-isip. Inaano lang talaga niya si nanay na siguro magalit o masaktan o baka kung ano na naman yung maisipan ni nanay. Pero sabi niya po sa akin lagi, hindi ko daw kaya. May sakit daw. Yun yung sinasabi niya lagi, hindi mo kaya, may sakit ka. Pero sa tingin mo ikaw, kaya mo? Kaya po. Ano bang sinasabi yung sakit niya, sakit mo? Mapagod daw. Mapagod ka daw. Tapos magkakasakit. Yun lagi yung sinasabi ni Nanay Gina sa kanyang mga body, mapapagod siya. Sa bagay, lagi naman sa vlog yan. Hindi, mapapagod yan si Jan. Hindi, ganito, hindi niya kaya. Kaya nga pong yellow bell yata alam na Ha? Na mapagod si Jan, magkaroon ng sakit. Kaya nga, di ba, aasa rin ka talaga ng mga taong ganyan. Anong pakiramdam mo sa ganun? Di ba? Nahihiya po. Nahihiya ka, Kaya yun, sabihin mo kay nanay minsan, nahihiya na ako sa ganyang ginagawa natin. Kaya ko naman magtrabaho. Pwede naman ako kala Kuya Buddy, sumama-sama,
Hindi ko naman kayo pababayaan. Kung pambigas-bigas, pang ulam-ulam, pang araw-araw, kaya ko naman kahit paano yan. Kasi gagawa naman tayo ng paraan. Kaya Kuya Renji, ganun din. Kaysa naman nangihingi o nagbibenta ng nagbibenta, di ba? Ano yun, mahirap yun kasi imbis na may tutulong pa sa inyong iba, hindi na, kasi nga ganun yung ginagawa ni Nanay Gina. Siguro dyan mga buddy, sa akin wala problema. Kay nanay lang talaga minsan. Kaya naiintindi rin namin. So, ayun, Kuya Jan, basta sabi ko makinig ka lagi sa payo ng Kuya Buddy ha, Kuya Renji. Kasi hindi ka naman namin papayuan na ikakasama mo, no? So, basta piliin mo yung mabuti para sa'yo, para kay nanay mo din. Kasi kung pag tinulungan mo yung sarili mo, matutulungan mo din si nanay. Ngayon, kung sunod ka lang kay nanay, dahil parents mo siya, magulang mo siya, kung hindi naman natama yung sinasabi niya, hindi rin maganda para sa'yo, no? Sa ano mo lang, katulad niyan, pag-aaral mo, pagpatuloy mo yung paghahanap buhay, kumbinsihin mo siya at gagawa tayo ng paraan kung ano man yung pwede natin gawin. Sama-sama ka sa akin, pwede tayo mag-mission, di ba? Hindi naman mahirap yun eh. Yung sinasabi niyang pagod, baka mamaya may sa isip mo yun, maniwala ka na sa kanya, huwag ganun. Parang lagi negative. O negative lagi. Oo. So ayun, naisip na ni Kuya Jan yan mga buddy, alam niya na yan. Kaya yun, sabi ko nga, ibang tao si Kuya Jan pag kausap ko siya mga buddy. Lalo, tignan nyo ngayon, walang distraction, wala si nanay. Nasasagot niya ng maayos at nilalabas niya yung mga saloobin niya. Unlike pag nandiyan si nanay, iba agad yung sagot. Tahimik lang po ako. Kasi kung nagpunting, sasagot na siya. Hindi dar, di ba? Hindi ganyan. Hindi na ba ako makasagot talaga eh. Hindi ka na makasagot. Iwan mo dito yung bike mo, pagupit tayo doon sa pagupit natin para mamaya alas 2 may ano ka. Ano ba? Saan ka ba talaga? Dito lang sa gilid, makapagupit ka na, no? Gato gawin natin. Hindi lang sa gilid. Hindi man mawawala yan. Tagamin niyo sa Nilak gilid. mo pa. Lock mo na lang. May t-shirt ka pa doon. Na uniform pa lang. Hindi, ano naman yan, pampagin mo na lang para pag uwi mo mamaya, ligo ka muna para matanggal yung bubuk-buk sa ulo mo. Diyan na sa gilid ng sa bike ay ano ni Tony mo. Diyan sa may kulungan. Para pagpasok mo ay maayos na. Alright mga buddy, so pagupitan lang natin si Kuya Jan saglit. Alright. Diyan yun, di ba? Opo, ayun. Yan po yun. Sarado po, no? Sarado pa. So yan mga buddy, sarado. Mamaya na lang siguro hapon, no? Hamon po. Oo, hapon na lang. Yan mga buddy, hindi po muna kami nakapagpagupit mamayang ano na lang mga buddy pagtapos ni Kuya Jan sa school. Sarado pa yung barbershop mga buddy. So yun, uwi muna si Kuya Jan at para makaano. Ayun, mamaya na lang Kuya Jan, balik ka na lang ha. Daanan mo ako pag galing sa school. Daanan mo ako sa bahay para makapagpagupit tayo. Sa bahay lang po kayo? Ay, sa bahay lang ako yan. Patayin ko lang ito saglit. At maingay pa lang ating ano, sakyan. Galing kaming nagpagupit mga buddy, kaso yung nagpapagupitan namin na ano, magaan ang kamay. Eh ganun kasi yung magaan ng kamay. May sarado pa, baka maaga pa kasi. Ayan. Everyday yun, alas 2 na yung pasok nyo. So, hindi ko po sure. Kasi iba-iba po yung tanongin mo na, tanongin mo na yung mama yung teacher mo ha. Opo. Ayan, baon mo yan ha. Opo. Dali at yan, singkay dyan mga buddy, papasok na ng-school. Balik ka dito mamaya para makapagpakupit ka ha, tatong oras pa. May baon mo, malaglag ha. Ganyan, mag-aaral na mabuti. Pasok na pa ako. Ingat, pasok. Wala pa ako. Salamat po ulit, kuya. Basta pagpapasok, sabi ko diba, punta dito para may baon. Okay po.